Ay, nakaluma na rin ito. Medyo lumampas na rito ng ilang araw. Pero gusto pa rin namin i-vlog dito sa aming Unbearable channel. Kasi nga, mainit pa rin pinag-uusapan ng mga kapwa namin, Vilmates or Vilmanians, itong issue na to na lumabas, na naging controversial dahil sa blind item na ginawa ng PEP noong mga nakaraang araw. Or parang early this November yan eh. Kaya nga ito po kami. Basahin ko na lang yung sinulat kong na-publish po yan sa Hataw noong November 13. Sabi ko nga doon, binigyan kami ng kopya ng mga kapwa Vilmanians ng naging sulat panawagan po nila sa NCCA at CCP. NCCA, National Commission for Culture and the Arts, at ang Cultural Center of the Philippines, kaugnay ng blind item na lumabas sa PEP noong mga nakaraang araw. Tungkol po ito sa sinasabing well-loved personality sa showbiz na di umano'y naligwak sa second level ng National Artist Deliberation Process. Paliwanag nila sa sulat, sabi po ng sulat, hindi na po ito tungkol kay Miss Vilma Santos na ninomina ng maraming mga grupo mula sa academe, showbiz sector, non-government organizations, fan clubs, religious and women organizations at marami pang iba. Naniniwala po kami na sa kasagraduhan ng mga proseso na ginagawa ng NCCA sa pagpili ng mga pambansang alagad ng sining sa iba't ibang level, base na din po sa kanilang mga itinakdang requirement, mga mechanics, panuntunan. Pero nais po namin questionin ang NCCA kung bakit tila may leakage o nagkaroon o nakakuha ang PEP. Ang PEP po isang kilalang entertainment site na talagang aktibo at talagang reliable ang mga karamihan at madalas na impormasyon at balitang showbiz na inilalabas nila dito. Nakakuha ang PEP ng mahalagang impormasyon hinggil sa dapat na very confidential, strict at marespetong proseso. Meron po ba silang insider sa inyong ahensya? May mga nag-violate po ba ng dapat ay full non-disclosure rule na ibinibigay sa mga panel o mga naiimbitahang mga umupo bilang jury members sa dalawang level na nagbigay ng informasyon sa PEP na parang sigurado ang PEP sa mga detalye ng proseso kahit pa sa kaparaan ng blind item nila ito ginawa. Hindi man namin nais paniwalaan ang ginawa ng PEP, pero ang issue po dito ay yung questionable ngayong integridad, kredibilidad at pagiging disente ng proseso na sinasagawa ng NCCA. Naniniwala din kaming hindi for showbiz consumption ang ganung mga pagpapakalat ng balita, lalo't sinasalamin nito ang tunay na kahulugan ng pagiging pambansang alagad ng sining at kultura. Wala pa kaming nakukuhang reaksyon at update sa sulat na ipinadala ng mga matitikas at matatalino at mga palabang kapwa Vilmanians. Sa personal po naming kakayahan at nalalaman bilang ako si Ambet Nabus, pansamantala muna kaming makikinig sa tamang proseso at protocol dahil hanggang sa ngayon po ay naniniwala kaming umiiral ang makatarungan at balanse at wastong mga panuntunan sa ahensyang nabanggit. Ito na rin, parang ganito na rin more or less yung sinabi na rin at binahagi ng ating kababayan at minamahal na si Kuya Ricky Lee na nahirang na nga rin pambansang alagad ng sining sa broadcast at pelikula. At sinasabi nga niya na marami siyang mga pangalan, marami siyang mga kakilala at katrabaho at naging kasama sa industriya na sa palagay niya ay karapat-dapat ng hirangin mga national artists. At sa dami nga ng ito, ang mga proseso ay talagang nagkakaroon ng mga intriga, iskandalo na sana nga daw po ay hindi totoo at naniniwala pa rin siya sa kasagraduhan ng prosesong ginagawa. Kasi ang sinasabi nga namin din dito po, ako bilang si Ambet at naging bahagi din po ako ng pag-nominate kay Ate V sa ang Star for All Seasons para sa national artist, nakita namin talagang sinunod namin yung mga requirement, yung prosesong sinasabi. Pero may mga ito nga pong ganitong klase ng pagbibigay ng balita, although blind item na ginawa ng PEP, ka-question kasi kumbaga hindi naman ito ordinaryong dapat na chismis sa showbiz na paano nila nalalaman na naligwa, paano nila nasabing ganito kung walang mga
impormasyon o walang mga tao na nagbigay sa kanila o source nila na nagsabi sa kanila o nagbahagi ng ganong kwento. So yun yung mga hindi malinaw na dapat siguro sinasagutin ng NCCA bilang ahensya ang NCCA ng pagbibigay parangal sa mga nakasama natin o mga tao sa likod o harap ng ng telebisyon, sa harap ng kamera, sa kanilang mga asignatura bilang mga mananayaw, may bilang mga arkitekto, ehenyero, at kung ano-ano pang aspeto ng kultura at sining, madugo, yung proseso is talagang sagrado, hindi yun na basta-basta, o sige na, nabalitaan ni Marites na ganito, i-chismis nyo na yan. Hindi yun kasi kami po, manunulat din kami sa showbiz, so alam namin yung mga limitasyon kumbaga. So hindi pa ito nakaklaro ng ahensyang nabanggit, kaya sana po sa mga susunod na pagkakataon ay malinawan nila ito. Although, muling naglabas ng panulat ang PEP na sinasabi nga nila na this time, hindi na lang well-loved, kundi marami pang ibang personalidad na inaasahan nilang maaabot sa level 3 ang mabibigyan ng pansin ng NCC at hirangin na pambansang alagad ng sining sa sining at kultura. Di ba nakakaloka lang? Kasi di ba bilang mga manunulat, alam naman natin ng kung paano mo lilimitan yun. Kasi di naman ito issue lang ng, kunwari, ng babae sa ganito, ng buntis sa ganito, may kalibin sa ganito, nagpalaglag sa ganito, na may detalye. Pero ito kasi may botohan na proseso nangyayari. Na supposedly kaya nga may full non-disclosure agreement na tinatawag sa mga taong iniimbitahan nila na hindi nga namin alam o hindi nga natin po nalalaman ang mga kwalifikasyon, ang mga credential. Baka nga mamamaya yung sinusuri nilang nominado mas marami pa pala mga karangalan at mga bonggang achievements kaysa sa kanila. But the thing is, hindi nga natin kini-question na yun kasi hindi nga inilalabas yun sa publiko. Kaya bakit may mga ganitong blind item? Sa kabilang dako, gusto ko rin basahin ang napakagandang sinulat ng isa ring Vilmate na si Hershey Wezan na kinaklaro niya yung kanyang point. Sabi niya, basahin ko na to ha. Sabi, let me clarify my point with respect, firmness, and complete transparency. My concern has never been about who the blind item refers to, whether it is Vilma Santos or any other beloved Filipino artist. That is beside the point. The real issue is the integrity of the national artist selection process. Asan ako? Nasaan na ako? Nawala na. Nawala lang po, binabasa ko lang kasi biglang okay, nag-end ako sa selection process, Ulitin ko na lang. Ay, nako. Yon, basta sinasabi dito ni Hershey na kagaya nung una natin binanggit, yung inano ko, nung sinabi ko na yung pagka-clarify ng point, sinasabi natin na hindi na ito issue lang kay Vilma Santos. The real issue is the integrity of the national artist selection process. The national artist deliberation is supposed to be confidential. Confidential, dignified, and protected. It is the highest cultural honor of the Republic of the Philippines. The highest, not a source of entertainment drama. Sinabi ko na rin yun doon sa column ko. This is why the blind item published by PEP and written by the PEP Troika is deeply alarming. When a media outlet claims to have insider information about who passed or failed a confidential cultural screening, it raises serious red flags. Even more troubling, they presented it as gossip, a blind item, as if a national honor is something to tease for clicks. Yun. Linaw. And whether the supposed leak is fake or real, both are damaging. It manipulates public opinion. It disrespects the artists who have dedicated their lives to their craft. It cheapens the prestige of the national artist distinction. It creates unnecessary controversy and public distrust. PEP, using the national artist deliberation as a blind item gimmick, is irresponsible. This is not journalism. This is not harmless entertainment. This is a misuse of their platform, especially for a topic that demands
dignity, accuracy, and respect. So, the core question remains, why is the highest cultural honor in the Philippines being treated like a gossip segment? The National Artist Award deserves solemnity. The NCCA and CCP panels deserve integrity. And the Filipino people deserve transparency, not cryptic insider information framed as entertainment. At the end of the day, this issue is bigger than fandoms, bigger than personalities, and bigger than speculation. This is about protecting the dignity of Philippine arts, culture, and the institutions we trust to safeguard them. Napakagandang pagbabahagi ni Miss Hershia Wezan, isa sa mga tagapagtanggol ni Star for All Seasons, Vilma Santos. Ang daming nagtatanggol, ang daming nagdidepensa. Kasi nga, minsan nga, actually, aaminin ko rin, yung iba nga toxic na lumalabas. Pero, hindi natin may aalis sa kanila kasi nga, base na rin sa credentials, sa qualifications, lahat ng requirement na nasunod at sinunod naman, iginalang, nirespeto. Pero biglang may mga ganitong lumalabas na balita. Ngayong November yan lumabas, pero sana nga mabigyan linaw yan sa mga susunod na panahon or what, whether nga si Ate V ang tinutukoy doon or kung sino pa man, at least magkaroon ng posisyon, magkaroon ng boses ang NCCA kasi sa kanila ipinagkakatiwala ang isang bahagi ng kasaysayan na paulit-ulit na malalaman, mababasa at pag-aaralan ng mga susunod na lahi at susunod na henerasyon. Nakakahiya naman na mga ganitong klaseng proseso ay nababahiran ng iskandalo. O diba? Emote lang. Meron pa ako isang gustong basahin na ang ganda-ganda rin ng pagkasulat, ang ganda-ganda rin ng pagbabahagi na naibigay, na talaga namang nakakaantig yung katalinuhan, nakakataba ng puso na nagagamit nila hindi lang bilang isang mga hinahangaan nilang isang Vilma Santos, kundi alam mo yon, may mga bagay na kagaya ng pinaglalaban natin sa ating mga kasalukuyang gobyerno. May mga bagay talaga na alam mo, minsan ang pagkilos talaga makapangyarihan yung panulat, makapangyarihan yung mga salita na sana inuunawa na lang ng mga supposedly nire-respeto, tinitingala at pinagkakatiwalaan natin mga leader. Sinasama ko na to in pangkalahatan kasi nga sa nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi na natin nalalaman ano na ba, paano na yung future generation kung sa ganito na natin nakikita. Talagang dahil sa social media, kung ano na lang bardagulan ang nagaganap, kung ano na lang bardagulan ang nakikita natin, nakakahiya na po talaga. Hindi ko alam kung duyuko na lang ba ako dahil ako'y tinatablan ng kahihiyan or what, or titingala pa ba ako dahil ako proud bilang isang tao, bilang isang Pilipino. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagtabaybay sa aning dito sa maliit ng channel, ang Betable Channel. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At sa lahat po na naninindigan at patuloy na naniniwala, kumikilos, taas kamao pa rin po tayo. Proud pa rin po tayong ipaglalaban natin ang pagiging balanse. Again, balanse ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Ang Betnabus po, nagpapasalamat.